Sobrang laking bagay para sa akin na mag-endorse ng isang brand na kagaya ng Queen White. Thankful sobra kay Miss Sarah sa buong team. Tsaka nagulat ako kanina, Miss Sarah, yung sinabi mo na, ano yan? 1,500. Yes, 1,500 ikaw yung... Binoto pala siya. So parang nakakatuwa lang yung mga queenderas natin. Sila yung resellers natin ng Queen White. So nakakatuwa na ganung level pala yung pagmamahal na meron sila para sa atin. So syempre, Kanina nga, thank you. maganda yung mga naging sharing mo kanina, Jenica, na ngayon mo na feel na masusundan mo yung yapak ng nanay mo. Malaking bagay yung dirty linen na magtatapos na bukas. Totoo. Usually naman kasi parang kapag like, kunyari meron ako mababalitaan sa media tungkol, tas na nakakabit yung pangalan ko, it's usually about my past. If it's not about my past, if it's not about the failure of my marriage, it's about my mom being the daughter of Jean Garcia. So to be recognized like as a good actor for performing well as Lala for Dirty Linen, sobrang laking achievement po talaga nun para sa Do you akin. enjoy the series? Oo. Ay! Hello. Did you enjoy the series? Of course, sobra. Na-enjoy ko siya na at the same time, masaya din ako na tapos na siya. Feeling ko nga walang sumasagot na ganun dun sa mga cast kasi nakakapagod kasi si Lala i-portray po talaga. Ilang beses na hindi pa nagtatapos yung Dirty Linen. Napapadasal na ako na, Lord, gusto ko naman ng trabaho pero baka pwede pakipatay na si Lala. Kasi Para makahirapan. kasi nahihirapan na po akong matulog talaga. Sa totoo lang. Parang after nung rape scene with Carlos Fierro, nahihirapan na ako. Nadala mo. Opo. Parang ganun po. Kasi syempre, for you to be effective in your role, you really have to embrace kasi the character. Tapos nahihirapan na kami makapunto sa mga Fierro. Dinidibdib ko na siya. So how do you shake it Dinidibdib off? ko na siya. Nakabitaw ako nung tapos na. Nalala ko yung message sa akin ni Janine. Pinaka-favorite ko message niya sa akin is, kapatid, nung last taping day na namin to for Dirty Linen, sabi niya, kapatid, sana nakapaghugas ka na kay Lala, sana nabitawan mo na, yan, mahal na mahal kita. So parang, thank you. Pero kagabi maraming natuwa doon sa... Kiss! Nakakainis si Christian! Ito, hindi ko pa nababahagi, no? Hindi ko pa siya na-share, pero grabe yung anxiety ko dun sa eksena na yon nung kiss namin ni Christian, kasi nainis ako sa kanya, alam naman niyang meron akong anxiety, pero bago yung scene namin, kinakausap niya ako sa kotse, sabi niya ganun, uubusin kita sa halik. Kasi sinasabi ko siya, wag mong ibubukas yung bibig mo. Okay. Pag kinuna natin yung eksena, papayag akong mag-kiss tayo, pero wag mong ibubukas yung bibig mo. Tapos inaasar niya pa ako na, ay hindi, magugulat ka, mabubuntis ka, halik lang. Yung ginaganon niya ako! Ginaganon niya ako. So parang naiinis ako sa kanya. Kaya nung nakita ko nagtututbrush na siya, tapos nagma-mouthwash na siya, nag-take out po ako ng ni Sir Joel, JT's inasal. Umorder ako ng puwet ng manok at saka ng isaw. So ginawa ko, nung nakikita ko nag-toothbrush na siya, kumain ako ng madami, tapos nag-iwan ako ng konting grease sa bibig ko. Kasi talagang, you can ask him. Kasi talagang sabi ko, wag mo talaga. Kaya nakakainis. Kasi like after din nung kissing scene, nag-ano pa siya, yummy, ang lambot ng bibig ni Jenica Garcia. Gumaganon siya, kaya talagang, feeling ko sa tagal ng friendship namin since 2016, dun lang talaga ako na nainis sa kanya, hindi ko talaga siya kinausap. Parang masaya-masaya lang kami dun, di ba? Pero after talaga, narang, napipikon ako sa kanya. Pero pikon din kasi ako, so, nakakainis. Pero Jenica, na-interview kasi si Christian noon Parang Okay. pinutukso ko siya sa iyo Opo. Parang nililigawan mo ba si Jenica? Walang ganon, wala. Yung, siguro talagang effective lang po siguro talaga yung pagkakasulat ng writers namin sa Dirty Linen. Pero, yung love ko talaga kay Christian is the same way that I do love my brothers. Yung ganyan talaga. So parang brother zone? Hindi naman, pero yun din kasi talaga. Tsaka, di ko na ma-imagine kasi ewan ko po, siguro as an introvert and since I have very few friends also in the industry, like for example with ABS-CBN, if you ask me who my friends are in this industry, I can only say Melay, Christian, Ate Angel, Kim Rodriguez, wala na. Parang, so si Christian, di talaga siya pwedeng mawala sa
sa buhay ko. Kasi apat lang sila. Kasi apat lang sila, Apat lang parang sila. boy Pag band, nawala parang pa, girl band, pag no? nawala pa, hala na, lagot. So, pero hindi mo naman kinoclose yung doors or talagang friends lang talaga? Kaibigan ko kasi po Kaibigan lang. talaga. Okay. Opo. Sabi mo nga, parang 2025 ka pala ulit. Sabi baka magmahal ulit. Bakit ganun naman Hindi, kasi sinasabi kasi kanina new chapter in love, parang medyo hindi ko po kasi talaga ma-imagine din sobra ngayon kasi syempre ang hirap, siguro dahil single mom, siguro kung hindi ako single mom, siguro, and then I was just simply married in the past, maybe I'd be more open to being in a serious relationship again. But it's just that, ang hirap kasi when you're dating, minsan akala mo, because I've dated naman din in the past. And After Awin. yeah, after, I think a year and a half Awin. after my marriage fell apart, naging open naman ako to dating. And I did date. Pero kasi minsan, parang, okay. Pero okay siya kasi parang as partner ko lang. Pero paano yun? Kasi when you're a single mom, kailangan nakikita mo rin siya as a good father, someone. I'm not saying naman na the ones that I've dated in the past doesn't make them good fathers. It's just that it's something that I can somehow envision at the moment. So siguro kailangan yun po. pasado sa dalawa. Kailan mo rin. Yun eh. Kasi parang feeling ko kapag inisip ko lang yung sarili ko na he'd make a good partner for me. Pakiramdam ko parang ang selfish ko kasi. Pero Jenica, iba na yung aura mo now ha, from the time I interviewed during the StoryCon number 3. Totoo ba? Parang you sound more confident now. Thank Nakatulong you. ba yung kumpiyansa, pagkuha ng kumpiyansa mo dun sa Dirty Linen and with everything that's happening to you right now? Yung mga ka-dirty po kasi talaga, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, di po talaga nila alam kung anong tulong po talaga nila sa confidence ko po sa sarili ko. Parang ngayon ko lang din po naramdaman na, hala, artista ka nga ata. Parang ganun po. Naintindihan ng dalawa mong anak. Yes, naiintindihan naman nila. Tapos, medyo nag-worry lang ako kay Mori kasi feeling ko masyado siyang mabilis lumaki. Parang at 8 years old, sumobra yung responsible kasi yun. Sobrang studious, best in math. I want to go to school. Kasi minsan kinakausap ko sila, huwag na lang tayo pumasok bukas. Kasi, Ikaw pa pala eh. Oo, kasi nagpapaliwanag ako sa teacher na kasi nga po busy ako sa work. So, sorry kuya. So parang in the event na wala po akong trabaho, gusto ko sana wag na lang sila pumasok para makapag-mall na lang kami, makapag-bonding kami. Pero sasabihin ng anak ko, no, nanay, I have to go to school. Paano daw, mag-school daw siya. So, ayun. Po. Jenica, do you feel that this is like a second win for you? Feeling ko ito pa lang. Feeling ko, hindi First ko, win pala to. Feeling ko po kasi, hindi ko po, pakiramdam ko lang po, parang hindi ko po yata, paano ba, hindi ko po maipaliwanag, ma-put into words, I'm sorry, because it is really only now, kasi now that I am 33, ngayon ko palang naramdaman na, wow, artista ka nga ata. Yung gano'n, hindi ko siya naramdaman dati. Parang dati kasi, kapag wala naman po akong ayos, napaka-boyish ko pong tao. In real life, I really like wearing big shirts, big pants, rubber shoes. I'm that girl eh. And when I wear those kinds of clothes when I'm outside and I'm not wearing makeup, people don't notice me at all. Like, I can go to Divisoria and nobody knows me unless I see them eye to eye and say, uy, si Jenica pala to, hindi ko napansin kasi yung simple lang ng itsura. Pero ngayon kasi kahit anong itsura, namumukhaan na talaga tayo. Tas nakakatuwa ang Dirty Linen, sobrang sikat sa Korea. So I was there recently to shoot a movie. And then, pagdating ko ng Myeongdong, yung parang shopping street, naririnig ko si Lala, naririnig ko si Jenica, nanonood sila Pinoy ng o Dirty ano? Linen. Pinoy. Pinoy, of course. Or Pinoy. kababayan there. Kababayan, mga nagtatrabaho doon, at saka yung mga nagbabakasyon din po doon, nakakatuwa. So what's next? Ano nang may ginagawa ka ng bago? You're doing You're the Boss, right? Yes, maraming salamat sa sa Dreamscape kasi hindi pa tayo napapahinga. Oo. Wala ka nga nung media con. Wala tayo nung media con. Opo.
Kasi parang after Dirty Linen, ginawa ko yung Fractured. And then after Fractured, I have You're the Boss. And then ngayon, during You're the Boss, I'll be doing 2 movies. As a support lang naman po. So, 2 movies. Tapos meron pang parating na show naman ng start naman ng October. So, wala pa tayong pahinga. Pero gustong-gusto natin yan. Gusto natin yan. Malapit ko na So pong happy mabayaran for yung you. kondo ko in Jesus' name, Mom. Oo nga. Are you glad Sobrang na- thank you talaga, Lord. Ano, Naalala ko sorry, dati sa social media, pinost mo lang yung problema mo sa aircon. Alam ko nga po, may heater na rin kami ngayon. Ay, social. Yes, Double thank you. point ba? Single point? Thank you, double! Yung pati gripo, mainit na tubig na ang nilalabas, Social. Ma'am. Ay, thank you talaga. Kaya nga po ang nakikita ko pong, pag nabayaran ko po yung kondo ko, ang naisip ko pong gawin susunod na investment, yung educational plan, para wala na po akong problema hanggang college. Kasi wala pong ganun yung mga anak ko. Pero ikukuha ko po sila nun, unahin ko lang po tong kondo. Oo, syempre kaya may bahay kayo, di ba? Opo, tama po. Ano sabi ng mommy mo? Eh, syempre si mama, sobrang tuwa siya. Tapos, thank you, Lord. Nararanasan ko na makapagbigay ng pera sa mami ko. Hindi na ikaw Ang ang sarap! Ang sarap! Hindi naman ako, like, simula naman po nang ikasal na ako, hindi naman po talaga ako binibigyan ng mami ko ng pera, like financial support. Dahil hindi naman kailangan. And I know that she'd give in the event that I ask. But it feels good. Nung parang may birthday yung mami ko, tapos sabi ko, kasi nag-birthday siya recently, so bibigyan ko siya ulit ng pera. Tapos, parang last year, ang sarap lang, parang ang sarap ng feeling. First time ko po kasi magbigay ng envelope sa mami ko. So ito, yan yung nakabalik lang ako. Kasi it's usually just gifts. But now kasi syempre medyo maganda po yung flow ng income natin. So nakakapagbigay tayo ng sobre-sobre para mabili niya yung gusto niya. Ganun. Sarap din sa feeling. Sarap sa feeling, super. Nakakatuwa. Are you glad na you stayed patient? Kasi sabi mo kanina parang late bloomer ka. Or parang may point din na parang medyo tinabakan ka or you felt like quitting. Ganun. No, maybe, I didn't naman felt like quitting in the past. Maybe I was simply not as career-driven as I am now. Noon kasi parang ginagawa ko lang siya kasi kumikita ako from it. Iba talaga yung drive po pag single mom ka na, if you have a family to feed, if you have children and you want to ensure their future. Iba talaga yung drive sa karera, sa trabaho. I'm sorry to but are you solely providing for the 2 kids right now? Hindi naman po, hindi naman po. Alwin naman gives support when able. So, Pero hindi mo inoobliga? ano po? Hindi mo inoobliga si Alwin? Hindi. Bakit? Paano Dapat. sagutin? Okay. Isipin mo Pero na. yun, Pero Janica, just to clarify, anong status niya ni Will? Are you married or annulled na? No. Definitely, we are already separated for almost about mga 3 years naman na now. And then we are working on the annulment. Okay, that's nice. Pero at least ikaw, you're single. Siya, ano yung status sa kids? Pupunta, inaalagaan naman niya. Si Alwin, may mga week na hinihiram niya yung mga bata, ganyan. So, yun. Basta babalik lang niya sa akin na same day. Same day? Same day, oo. Kunyari kung kukunin niya ng umaga, balik niya ng gabi, ganyan. Thank you. Thank you. Pero naiintindihan na ng kids mo yung setup.